7 years ago, meron lumapit sa akin, isang seminarista. Sabi niya sa akin, "Ate, pwede ka bang maging benefactor?" Hindi ko alam noon kung anong benefactor. Sabi ko, okay. Tapos nilapitan niya uli ako. Sabi niya, "Kausapin ko po kayo ni Kuya." Okay. Di pumunta siya sa bahay. Then sabi niya, "Ate, ganito po kasi, papasok ako sa seminaryo." Ha? Before kasi ako napasok ng simbahan na involved dyan, tambay na tambay ako sa kalye talaga. No? So, hindi naman sa minamasama o minamalit ko yung mga naging katambayan ko. Pero hanggang ngayon, pag nakikita ko sila doon sa neighbor, parang nandun pa rin sila. Pero ako talaga, kung titingnan mo, maraming nangyari, maraming naranasan, na masasabi kong nagturo sa akin ng maganda, na dadalhin ko siguro hanggang sa pagtanda ko at may babahagi sa mga kabataan. Oh yes, without the priest, we will have no sacraments. We won't have any mass. We won't be able to receive our Lord. So from then, na-encounter ko yung mga pare. So since na you're always there sa church, doon ko nakita yung life nila, being a priest. Doon din ako kumuha ng lakas para to move on kasi nga very sick ako that time. Kasi we felt na yung aming spiritual maturity hindi pa ganun kataas na nangangailangan pa kami ng katulong. Street mass, yung napuntahan namin yung mga lugar na kasulok-sulukan, parang doon ko nakita yung buhay na nung si Kristo pa yung nandito sa lupa, na kung gaano siya nagpakababa, paano niya binigay yung sarili niya bilang para lang maabot yung lahat ng uri ng tao. Ay, ganito pala ang paglilingkod. Believe naman ako sa paring ito. And you know, there was one of our youth, a friend, who was not interested at all in living Christianity, no? He is a teenager, he's enjoying himself, no? But when he got associated with this priest, he changed. Binayan po ako na huwag mag-yosi, mag-inom-inom. Dahil meron tayong mentality na kapag sinabi mong pari ka, no? Iniisip nila ikaw ay pinaglihi ng walang sala. No? Well, nung naging pari ako, hindi nawala ang kahinaan ko. Nung naging pari ako, hindi nawala ang imperfections ko. Pero siguro ang hindi ko makakalimutan nung magiging bagong pari ko ay makisalamuha sa mga madalas iwan at talikuran ng tao, ng lipunan, kahit kung minsan ng simbahan. Hindi naman po sa ayaw ko siya pagpariin, pero doon po kasi natakot ako na baka mawala na po yung kuya ko. Do you know that simula noon, I go to church every day. Dati kung minsan nagmi-miss pa ako ng Sunday. Yung first week namin, dun sa formation year, first year namin, yung buong first week namin, every night, sa kama niya, iyak siya ng iyak, whole night. Nandun yung homesickness, yung longing mo for your family, your friends, na talagang company mo sila for almost the whole of the entire of your life. Well, minahal ko siya pero mas minahal ko yung pagiging pari siguro. That time, naging very intense yung call. I was choosing between not finishing college and entering the seminary. I was just a few units short of finishing civil engineering. So sabi ko, talagang magagalit ang mga magulang ko kapag hindi ko tinapos yung course. Kasi yung mga professors kasi sa amin, tinitira nila yung mga pare. Kumbaga sabi nila, kaya lang naman daw may simbahan kasi para magkaroon lang daw ng pera. Pero base sa experience ko dito sa amin, sabi ko kakaiba sa amin kasi hindi naman ganun ka sa amin. Priority ng nag-organize yung mga mahihirap talaga na tinutulungan. Here in our area we have plenty of youth, plenty of children, plenty of youth. Because this is also, Philippines is a very young country. And the youth also, as in many other countries, are looking for their identity, for the meaning of their life. And for me, their faith is so great, so important, because it gives direction to their life. May times na mayroong pare na during his homily, jokingly, no, mayroon siyang pinpoint out na mistakes ng, let's say, parishioners. And
But then, it is not, sa akin, parang hindi maganda ang dating, no? Kasi it hurts the persons concerned. May mga tukso din sa loob ng seminaryo kasi hindi naman natin, ewan ko kung tamang sabihin. Andun yung pagiging malapit din sa kapwa lalaki. Yung mga pari naman mga ganon na mga panginginom, ay hindi dapat karapat-dapat sila maging pari dahil sila ang lumalabag mismo sa Panginoon Jesucristo. Matagal na po ako dito sa Maynila, isang taon kalahati. Dito lang po ako nagsisimba dito sa Mayan, Malati Church. Dito lang po ako nakakadinig ng maganda. Maayos naman ang pagkakaano nila sa amin. Pagkakasalita, pagkakaano, maayos naman po. Dati, yung taga sa amin, nasa sa amin ako, talaga yung mga salita ng pare, talagang malusya. Hindi na talaga maganda pagkakaano nila sa tao. Ay paano kasi, pare, yung sa amin, naninigarilyo. Talagang nagiinom pa ata ng alak. Mga pare mo pera yan, puro collection lang sa simbahan yan. Sermon ng sermon, tapos kukolekta ng mga ano. Kasi ginagawa pa, suporta sa mga kandidato, mga walang kwenta. Nakikialam sila sa gobyerno, ang dati nakikialam lang mga, ano lang, ang Diyos. Hindi na ngayon, dati nagsisimba ako ng bata pa ako. Nagugulan po ako dun sa mga dumadating na masamang balita tungkol sa mga pare or against sa mga pare. Kasi pag lumalabas or sila po yung involved sa mga masasamang balita, it's quite degrading na po sa mga mga parishioner na tulad namin na respetado po namin yung mga pare. It's a challenge. The main challenge is not only for me, the challenge is for the poor people. And to live with them and to share and to do pastoral activities, it's also a way for them to discover that they are not abandoned by God. And their faith is so important. Yung ratio ng priest is just like 1 sa 5,000 na tao. To those out there who want to be priests, good luck. It's a good vocation. You're helping a lot of people. I think priests are important because they can help us be closer to God. We have to pray and ask God for vocations. And He does answer. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Tama na yan.